Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo. Ang programang nagbibigay ng inspirasyon at kaalaman sa inyo tungkol sa mundo ng pagninegosyo at kabuhayan. Ngayong araw po ay makikilala natin ang isang negosyanteng nasa likod ng isang premium cleaning service company na may sariling linya na mga cleaning machines at solution mula sa Italy at Germany. Ang taong nagbibigay daan para sa mas malinis at mas komportableng pamumuhay para sa mga Pilipino. From cleaner, rags to riches. Ang kaibigan ko, si Mike Gamis ng Klinico. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo, Mike. Naku po, maraming salamat Yusek Gani sa opportunity na ma-invite dito sa napakagandang programa mo. Swak na swak to sa mga katulad kong mga, ang tawag ko ay Cleantrepreneur. Cleantrepreneur, napakaganda. Ang title ko naman, Chief Executive Cleaner. Unique po yan. Oo nga, napakaganda, no? At ako ay proud na nakilala kita, naging kaibigan kita, Mike, dahil alam ko yung naging talambuhay mo at ikaw dapat yung idol ng ating mga entrepreneur na talagang nag-umpisa ka sa very humble beginning. Yes. At syempre, Mike, yung mga taga-subaybay natin dito sa Kabuhayan at Negosyo na mga entrepreneur there, at saka yung mga aspiring entrepreneur, gusto nilang makilala. Sino ba si Mike Gamis? Ayan. Oo. Yusek, nag-start ako ng 1999. Okay. Nag-aaral ako ng college sa PSBA Manila. Okay. Yung uncle ko kasi, pinatira ako ng tatay ko dahil taga Mindoro po ako. Okay. Si uncle ko, ang negosyo noon, nagbebenta ng mga high-end na vacuum. Pero yung bago tayo pumunta sa pag-aral mo, ikaw ay taga Mindoro. Ang father mo ay employee? Magsasaka po ang tatay. Farmer yung tatay mo. May mga palayan kami, Okay. may mga gulay, may prutas. Yun po ang ginagawa niya. Opo. At 6 kami magkapatid, Yusek eh. Ako ang panganay, kaya medyo, alam mo naman, pagka... Ikaw yung dapat maging aggressive sa magkakapatid. Kailangan aggressive, ako inaasahan. So pinadala niya ako nung dito sa Maynila para Balita ko doon, nung maliit ka pa sa Mindoro ay marunong, very enterprising ka na at marami ka ng racket. Baka pwede mo ikwento yung humble beginning mo sa Mindoro, Mike. Elementary po. Palibasa bukid, walang kuryente sa aming bayan. Namamayabas ako, kumukuha ng bayabas sa kapitbahay, sa aming bakuran, kasi maraming prutas sa amin. So, nagbibenta kami sa mga classmates mo, imaginein mo, nagbibenta kami ng talong, ng ice candy, humahango. Anong nasa bayan na kami. And then, mga banana Q. Yan po, yan ang ginagawa ko nung kabataan ko. Marami nga kami magkapatid. Kasi tatay ko, aggressive din noon. Gusto niya kami makapagtapos ng pag-aaral. So, balita ko, every weekend ay nagsa-sidecar ka pa. Ay, nako! Oh. High school na po ako niyan. High school ka pa Kasi niyan. po nung nag-high school, dahil yung aming barangay nga na nabanggit ko, walang kuryente, kailangan namin lumipat ng bayan. Tapos doon, kumpare niya, pare, baka pwedeng maglagay ako ng tirik ng, wala po kami lupa doon sa bayan. Dahil si tatay namimili ng mga lansones, rambutan. Tapos yung lolo ko, binigyan ng hanap buhay ng mga tito ko na binigyan ng pedicab. So pag Sabado at Linggo, nagsa-sideline. Kasi para pambaon mo sa Monday to Friday. Yes po. Ang pamasahe nun sa pedicab, 2 pesos po. Sa bayan lang naman yun. Pero pag hapon, halimbawa, kasi sa probinsya, di ba, maghapon, magpe-pedicab ako doon para may pambaon. Hindi naman sinasabi ng tatay ko na gawin mo to. Ako lang po yun. Sariling kusa ko lang yun. Yun ang pagiging enterprising. So doon pa lang maliit ka pa, high school ka, ay lumalabas na yung pagiging entrepreneur mo. Grabe ang Yusek, Minsan sa bayan, nakita ko ng classmate ko, nakakahiya, pero binatilyo na ako eh. Pero ngayon, classmate, natutuwa siya, nakita niya. Kasi nakita niya ako nagpe-pedicab eh. Pati ata ice candy, ginawa mo rin na racket. Oo. At yung ice candy po, dahil nga, yung kaibigan namin, sina Madam Nelly Bida, may kaya yun. Meron siyang may rep sila, kami wala, syempre. Wala kayo reps? Wala po. So sila, doon ka umaangkat ka? Umaangkat po. Tapos may commission sa mga sabungan. Okay. Sa sabungan kami nagbebenta nung kaibigan ko. Okay, so yun, napunta ka na sa Manila, nakitira ka sa uncle mo. So
ang ambag mo sa uncle mo ay tumutulong ka sa negosyo nila na cleaning business din. Yes po, Yusek Gani, meron po siyang, may mga sasakyan siya eh. Ako ang taga-car wash ng kotse niya bago umalis. Pero pag Sabado at Linggo, parang yun ang kapalit ng contribution mo sa tulong. Pagtira mo sa kanila. Tagalinis, ganyan. Tapos pag Sabado at Linggo, wala silang cleaner. Ang goal nila kasi magbenta ng machine. Tapos may cleaning services din sila. So doon mo natutunan? Doon ako na-train eh. Sabi ko, ang hirap Actually, Yusek, ayaw kong magganitong negosyo. Okay. Alam ko mahirap eh. Pero maghapon, 200 pesos lata, 250 per day ang sahod. Maglilinis kami ng carpet ng mga mayayaman. Mga Porsche Park na yan, napapasok ko na po noon. Sabi ko nga yung aeroplano, na Air Philippines, ang init dyan kasi lilinisin namin ng gabi, walang aircon yun. Yung Air Philippines, wala na ngayon eh. So, sabi ko nung araw, ayaw kong gusto ko sa Makati kasi parang ang ganda ng pormahan. Pero yun, dito ako ang tadhana ay talagang pang negosyo. Nag-decide ako nung 2003, sabi ko, kasi Yusek, nagbenta ako ng vacuum for 1 year, hindi ako nakabenta. Ito ay mga vacuum din na binibenta ng uncle mo. Yung mamahalin na vacuum. So, pinasok mo rin yung sales. Doon ako natutong humarap sa customer. So, ibig sabihin, 1 year, hindi ka nakabenta? Alam niyo po, Yusek, kasi ako mismo, hindi ako naniniwala sa sarili ko. Di ba sabi ko, ayaw ko ng trabaho na yun eh. Na parang hindi ko gusto. Hindi ako naniniwala doon sa sarili ko, sa product. Ako mismo namamahalan. But yung turn around ko, umuwi ako ng Mindoro. Sabi ko, Tay, tulungan na lang kita sa buy and sell mo ng prutas. Graduate. Sabi ko, graduate naman ako eh. Baka Hindi ako tinanggap. Sabi niya, hindi, kaya ko na to anak. Balik ka doon sa Manila. Kung kaya ng mga uncle mo, dalawa sila kasi. Kaya mo rin. So, parang doon. Doon ka naturuan ng tatay mo na wag sumuko. Yes. Yun yung, hanggang ngayon, di ko po nalilimutan yun. Alam ko yung bigat na eh. Pag-uwi ko, parang hindi ako natanggap. Sabi ko, nung pagbalik ko ng Maynila, sabi, for the rest of my life. Sabi ko, Yusek sa sarili ko, aralin ko to, mamahalin ko na to. Kakaririn mo na. Kakaririn ko to. Magtitiwala na ako sa sarili ko. Kasi hindi ako natanggap sa Mindoro ng parang family business ang datingan eh. So, from there, after a month, doon ako nagkaroon ng benta. Per sale ko na. Doon ako nagkaroon ng self-confidence. At yun hanggang ngayon, pinanghawakan ko na for the rest of my life, gagawin ko tong serbisyo na ginagawa ko mula noong 2003. So yun yung hugot ko eh. Nagtayo ka na ng sarili mong cleaning business. Yes po. Yusek, nag-start akong ahente. Sabi ng customer ko, Mike, ang mahal ng vacuum mo, 100 plus yun eh. Mag-cleaning business ka na lang. During that time, binata pa po ako noon. So sabi ko, bibili ako ng segunda mano at saka... So second-hand machine ang gamit mo? Okay. Bumili ako sa uncle ko. Tapos, bumili rin ako ng demo unit kasi pagka nagde-demo ka ng vacuum na yan, kailangan may demo unit ka. Huhulug-hulugan mo yun sa office. So dalawa ang nag-get. Tapos, nung 2003 yun, 2004, nag-asawa na ako. Yung wife ko, kasamahan ko din sa trabaho, si Andrea, nanonood yun. At yan, pinalago namin. Kaming dalawa, buntis siya, ako naglilinis, siya nagtutok. Tapos nagkumuha ko nag-hire ng isang cleaner, Yusek. So tumutulong kayo sa business talaga kayong mag-asawa? Talagang wala social media noon eh. Ang dali na nga ng mga nagki-cleaning ngayon kasi... Ngayon, marami na, ano? May AI. Marami po. Marami tayong na-inspire. Sa awa ng Diyos po, marami tayong na-inspire. Yan, na magnegosyo. So, ano yung pinaka hindi mo talaga makalimutan na karanasan bilang cleaner o salesman na pinagdaanan mo dati na sa tingin mo ay minsan pagka naiisip mo, natatawa ka na dumaan ka talaga sa very challenging na mga experiences, Mike? Simulan ko po doon sa isa muna. Meron akong isang customer na medyo siya eh, mga galing sa pera. Sabi niya, Mike, buong bahay 1.5. Pero sabi ko, Yusek, sa sarili ko, hindi ko malilimutan. Ito matagal na nun eh. Sabi ko, talagang tsatsagain ko to. Kasi wala pa akong, wala pa akong client. Okay. Pero wala pang social media noon? Wala po. Through referrals. Humihingi kami ng referrals tapos tatawagan pagbahay. Sabi ko, tsatsagain ko ito. Kahit 1.5 to buong bahay, ay napakamura noon. Wala pa akong wala pa akong client base. So sabi ko, hindi habang buhay ganito. Papalaguin ko tong negosyo. Hanggang ngayon po, hindi ko nga makalimutan. So, yan, dumami na yung mga client mo siguro, word of mouth, na
mapagkakatiwalaan ka at saka yung serbisyo mo ay Totoo po yun. balita ko hindi ka nagbibilang ng oras, kailangan at saka malalaki yung mga client mo, mga politiko, mga artista. So doon ka talaga, sila siguro ang nag-promote na rin sa'yo. Malaking tulong po ang word of mouth. Number one, word of mouth. At yung number two, yung word of mouth, yung social media ang Ayun, tinatawag. oo. So, salagang pag ang negosyo po ng clinic kasi trust talaga, di ba? Lahat naman. Pero kami po kasi pumapasok sa bahay sa CR ng mga mayayaman politiko. Talagang kailangan trusted ka muna. Kasi yung ibang business hanggang doon ka lang sa lobby or sa sala, kami po galugad namin yun. Kaya for the several years, Mike Games lang, sabi ko, paano kaya ako mag-grow kung pangalan ko? So doon ko na-create yung brand na Clineco. Sabi ko, kailangan may pangalan. Paano ko mapa-franchise? Kasi gusto ko may franchise. So may isa akong kaibigan, naghanap kami ng pangalan. Doon na na-create yung Clineco kasi gusto kong mag-grow. Kasi puro Mike ang pangalan, walang brand. Yan ang nangyari. So sanay na sanay ka na makipag sa mga surot, kung ano-ano mga dumi na mga bahay siguro, Mike, no? Marami pong kaming na-encounter, maraming surot, bed bugs, pero po, Yusek, ang pinakadelikado sa lahat, yung sa mga nanonood, yung dust mites. Oo. Ang dust mites po, ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, yung poops ng dust mites ang nakaka-trigger ng allergic rhinitis and asthma. So, lahat yan ay na-experience nyo, no, Mike? Marami po akong mga client na ganyan, mga sensitive, at maraming salamat sa mga client ko na nagtitiwala. At yun naman po ang goal namin, kami ang solusyon sa mga problema nila na ganoon. So, paano ka talaga nagka-interest? Kasi sabi mo nga, dati talagang ayaw mo yung ganitong klaseng negosyo. At pinasok mo rin yung sales na talagang may pinopromote ka na brand from Germany, Italy. So, paano ka naman napunta sa ganitong klaseng interest, Mike? Nako, marami pa ako napagdaanan ng mga equipment, ng mga machine, high-end, doon ako na training. Iba-ibang brand. So, from dealer, sabi ko nga po nung college pa ako, dealer ako ng isang brand. Pangalawa, sabi ng uncle ko, lumipat siya ng brand. Sabi niya, Mike, magbenta tayo nito. Ako na ang importer, so gawin kitang distributor. And then, after 6 years, sabi ko, parang gusto ko rin mag-import ng sarili kong brand. So, for 9 years, nag-import ako ng sarili kong brand from Germany. Pinag-grow ko po namin, kasama ng team ko. Later on, sabi ko, yung Clineco, na-start ko ng 2014, di ba, yung brand na Clineco. Cleaning lang. Sabi ko, parang kaya ko na rin. Kaya ko na rin magkaroon ng brand. So, yung machine namin, homegrown brand, pero gawang Italy at Germany. So, ngayon, yun na po ang binibenta namin, yung sariling likha natin. Saan naman nanggaling yung pangalan ng kumpanya mo na Clineco? May special ba ito na ibig sabihin na combination yun ng asawa mo, si Andrea? Yung pong Clineco, about parang cleaning at saka eco-friendly. Kasi yung mga machine natin na binibenta sa market, like yung vacuum po, 100% water ang filter nun. So pagka pumasok ang alikabok... So eco-friendly talaga dun sa sa tubig? Tubig. Water-based? Water-based, 100%. Wala ka nang bibiling mga dust bag. Yan yung differentiation natin. Yung isa naman pong machine na galing Italy, steam. Instead na chlorine, ang gagamitin natin pang sterilize, mainit na tubig, dry steam. Yung pong pangalan ng company namin, Green Grace Success Inc. Yung Clineco is a brand. Yun po, may hugot din yun. Green as in abundance, ganyan. Tapos grace, grasya ni Lord. Tapos success, laging success. Alam mo, nakikita ko sa ibang mga cleaning company kasi lalo na dito sa Manila, siguro yung mga client nyo na kahit yung mga mayayaman ay mostly nasa condo sila. Karamihan. Dati kasi pagka malalaking bagay or sa province, even sa abroad, yung binababad nila yung mga yung mga carpet, yung mga kung ano-ano, sofa, oo. Sinashampoo. So, yun, sinashampoo. So paano mo ano ba ang technology itong mga machine mo na anong advantage nito, Mike? Oo. May tinatawag po kami, halimbawa sa bed, puntaan natin yung bed. Meron kami tinatawag 5 steps process. Yun po yung from service, ginawa kong product yung services. 5 steps process. Una, deep vacuuming. Alikabok, kukunin ng vacuum papunta sa tubig. Pangalawa, lalabhan, washing. And then next, rinsing, babalnawan, and water spray extraction system, number 3, using the machine din. Tapos pang-apat, yung steam.
para pumawala yung mga egg, mga bed bugs, yung mga kumakagat. Oo. And then, i-dry namin yun. May blower din kami dala. Dryer blower. Parang yung sa mga floor blower. So, yun po ang process namin. Balita ko, pati sa mga sasakyan, detailing ay pinasok nyo na rin. Dahil po ang sasakyan, malaki, parang pangalawang bahay na po natin yan. Pagkat bahay mo, punta ka ng car. So, isa po yun. Expert kami pagdating sa interior deep cleaning. Sa labas, hindi kami expert. Pero yung mga upuan, basta loob, kaya namin pong i-general cleaning or ang tawag namin car spa by Clean Eco. Kasi hindi na namin pinupull out yung mga upuan. So paglinis namin na ngayon, after namin umalis, tuyo na po, pwede na pong gamitin ng aming customer. Yun yung aming ano. Hindi nyo na kailangan pumunta sa shop. Oo. So, home service. Kayo bilang mag-asawa ni Andrea at business partner na rin kayo, no? Yes. So, paano nyo inaharap ang mga hindi pagkakaintindi sa negosyo? Mayroon ba kayong sinusunod para hindi madala sa bahay yung mga stress? Siyempre, marami kayong nagiging client ng mga makukulit. So, paano nyo pinag-usapan ito, Mike? Ang maganda po kay Andrea, very supportive siya. Ever since nandyan ako nagsimula kami, kung mga decision ko, hindi niya naman ako, syempre may mga paalala lagi, pero sa mga decision ko, hinahayaan niya lang po ako. Kasi kung lahat ng mga decision, parang ako yung gasoline Siya yung, syempre, break naman siya. Okay. Ako aggressive nga Pero parang pinapaalalahanan niya ako ng mga pwedeng mangyari. Pero at the end of the day, hinahayaan niya ako mag-decide. Yun ang kagandahan po sa misis ko kasi kung laging walang progress. Kaya okay lang nagkakamali ako, balik na naman ako sa kanya. Tama ka nga. Ganon. So, alam mo itong cleaning business, matindi rin ang competition, marami na rin. At ano ba ang tingin mo, Mike, na nagpapalakas sa kliniko na kumpara sa ibang cleaning service company, na ano yung advantage ni Klinico? Nakikita ko po yung number one po, yung commitment namin at nagsisimula yun doon sa akin po dahil ako yung nagtayo nito. Sabi ko nga, yung unique selling namin ay yung trusted yung mga tao at talagang yun ang pinapanghawakan po namin na maging, ang training po kasi namin, una, mapapagkatiwalaan at magalang. At yun po ang ini-empower ko sa kanila. Kasi madali lang naman talaga maglinis magpunas ka. Sabi ko nga, yung bago, lagyan mo ng Clean Eco, parang mukhang professional na. Pero doon sa training namin, ini-instill namin na lahat ng customer, tayo ay parang hindi tayo kilala nun. Pero kailangan magalang. Mapapagkatiwalaan po at naka-service with a smile. Kasi yung mga cleaning professional na company katulad nyo, kasi usually sa mga bahay naman may mga katulong, pero kaya naman kayo siguro hina-hire yung servisyo nyo kasi professional kayo at alam nyo kung paano talaga yung pinaka-detail, kung ano yung gusto ng mga customer ninyo, at ang mga customer ninyo hindi mga ordinary, talaga mga well-known personality rin, Mike. So ano ba ang mga strategy mo sa mga ganyan na or may mga innovation ka ba na na-invento para dumami lalo ang mga client mo? Opo, malaking bagay po ang customer feedback. Sabi ko nga, feedback is a gift. Nung nandun tayo sa IBMC, meron akong isang customer doon. Sabi ko, bro, kumusta yung aming cleaning? So, sabi niya, okay naman. But sabi niya, again, sasabihin ko din dito po, na Mike, parang walang counting sistema. Pag iba-iba kasi, parang, okay. So, sabi ko, ganun talaga. Sabi ko sa team ko, pagbalik ko ng meeting, sabi ko, kailangan mas systematic, merong SOP na sa sunod. So ganun talaga po. Naandun na yung galing Parang sabi ko sa team ko, one star hotel na tayo kunyari. Pero gawin nating tripa. Gawin na nating standard para pag nag-branch out kami ng sarili namin branch is mas mag-grow pa lalo kami. And also kailangan lagi nag-improve.
Oo, improve. And this year lang po, at baka August po, i-launch na namin yung Clean Eco app. Meron na po, nandito na. At hopefully makatulong yun sa pagbubuk ng mga ang daming. Ang customer kasi ngayon, millennials na, pababa yung mga bata. So, nag-develop kami ng app nang sa ganun. Kung mag-branch out kami, mas madaling mag-monitor. Ano po. Ang goal namin, within 5 years, magkaroon ng 5 branches. Wow. Opo. Kasi po, ang goal ko po, meron kaming ang upsell po namin kasi equipment. Equipment. Oh. Opo. Actually ngayon, ang good thing, ang hirap kumuha ng ahente. Di ba? Nag-ahente ako. Mahirap pala yung trabaho. Walang tumagal. Mahirap mag-ahente. Correct, Yung pure commission kasi ako noon eh. So ngayon, ang sabi ko, ang aming advantage po ngayon, yung mga tao ko, maghapon nasa customer. Tinuturuan na namin sila na mag-upsell ng product. Kasi pwede nilang pang-maintain yung machine. Yun po ang goal ko eh. Meron kaming cleaning equipment, pang-maintain. May services pa rin sila na wala silang tao, pupunta sila sa akin. Meron din akong cleaning solution. So sila naman, mga cleaner, nagkakaroon ng commission po na like 10,000 per unit. And then, pwede silang mag-share. At nangyari na po yun. Nangyayari na po ngayon. Sabi ko, yun ang advantage ko. Correct. Po. May demo na may bayad. Mike, kung ikukumpara mo ang buhay mo noon bilang empleyado, part-time cleaner sa uncle mo at ngayon bilang successful entrepreneur, ano ba ang pinakamalaking realization mo sa buhay? At bago mo sagutin yan, magbo-break muna tayo. Wag po kayo alis, magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo. Nandito pa rin po kami ni Mike sa Kabuhayan at Negosyo. Kanina Mike, tinatanong ko kung ano ba yung mga realization mo sa buhay kumpara doon sa buhay mo noon na very humble beginning. So ano sa tingin mo Mike yung pinaka-importante na mga realization mo sa buhay? Yusek, ano ko yung blessing ni Lord talaga. Pagka nangarap ka, nagsisimula sa mindset eh. Sabi ko, nagsimula lang na sana gusto ko magkabahay, magkaroon ng sasakyan, ng negosyo. Ngayon, mayroon ka na lahat yan. Sabi ko, Lord, salamat po. At and then, realization ko, okay lang magkamali, kasi doon tayo nagiging strong. Marami po ang pagninegosyo, napakaganda pala po ng maging entrepreneur. Hindi naman lahat ng iniisip mo na negosyo ay nare-realize mo or nagiging successful. Of course, may mga ups and down din. Kahit sa business mo siguro, dumadaan ka rin sa mga ups and down. Ang dami po. At sabi ko nga, yun ang nagpapalakas sa atin, yung mga pagkakamali. So, bangon lang, laban lang, dahil nga may pangarap tayo na mas makatulong po. Kasi imagine niyo po na ang goal namin makapagbigay pa ng trabaho at saka makapag-inspire pa ng entrepreneur. Kasi 'di ba, nagbebenta kami ng equipment, may mga tumatext sa akin eh. In fact, sabi ko nga marami pong ibang cleaning company ngayon na na-inspire natin na nagnegosyo din sa pamamagitan ng ating business model. Yung business model ko po ginagawa din nila. Oo. Gusto ko itanong Mike kasi syempre dumaan tayo sa pandemic. Lahat naman ng entrepreneur ay talagang nahirapan. Ikaw ba, ano ba ang na-experience mo nung pandemic? Hindi ka ba nag-isip na sumuko ka na rin? Kasi yung, di ba, yung product mo, service, ito ba essential na maraming kumukuha sa'yo na client during the pandemic? Nako, malaking hamon ng pandemic. Pero sabi ko nga po, yung pandemic po ay mas nakatulong palalo sa akin na maging creative Dahil during that time meron na po kaming may mga franchisee na ako niyan. May mga cleaner na po ako niyan. At alam naman po natin, mas iniisip ko sila. Yung mga franchisee ko, yung aking mga staff, paano sila? So ang pivot ko po, dahil bawal kami lumabas, sabi ko, disinfection ngayon. So, tama, disinfection. Wala pong ganyang sa mga services. Hospital, di ba? Oo. Wala pong services na ganyan. Kaya hanap ako sa... Pero delikado rin yun. Delikado po, pero sabi nga ng iba, sila takot, hindi po kami takot magka-COVID, takot kami magutom. Yun lagi binibiro ko. Pero, nung pandemic, sabi ko, hanap ako ng paraan, paano makakabili ng mga misting machine, Misting machine, nakakuha ako sa Korea. Sabi ko sa mga franchisee ko, kasi nag-invest sila sa akin eh. Sabi ko, sige ito,
ito ang presyo nito, ito ang solution. Naghanap din ako ng magaling na solution dito na pan-disinfect. Sabi ko, ito muna ang gamitin nyo, mag-disinfect tayo kasi hindi na pwede mag-cleaning eh. So, ang nangyari po, bayaran nyo na lang kapag kumikita na kayo. And alam mo po, yung malalakas ang loob na franchisee ko, mas lumakas ang kita noon. Kasi imagine nyo po, yung halimbawa isang floor na ganito, ilang minuto lang eh. Ay yung mga customer, takot pumasok. Yusek. Pagka hindi na-disinfect. Oo, kaya nag-boom pa nga ang business namin noon. In fact, may mga property pa nga akong nabili nung pandemic. Oo, ngayon, lalong lumaki. Lumaki ang negosyo ko lalo noon. Kasi nga, nag-pivot po. Kaya yung mga problem, gawin lang nating opportunity. Mga challenges, ang tawag ko, challenges, gawin nating opportunity. And yung mga tao ko, nung lumuwag na po, nagkaroon ng trabaho po kami. At sabi ko, ito na yung isa sa pinakamalaking challenge na lampasan namin. Oo. At alam mo sa ninegosyo, Mike, napaka-importante kung paano mo i-manage yung finance mo, no? So, para sa mga business owner katulad mo, ano ba yung practical tip na maibibigay mo sa paghawak ng pera pagka yung sobra na naiipon mo sa kumpanya? Ano ba ang ginagawa mo? Re-invest mo ba sa negosyo mo? So, paano mo ginagawa ito, Mike? Totoo po yun, Yusek. Kailangan, of course, may accountant tayo. Kailangan may accountant kasi baka mahirap. Kailangan kakampi natin at maayos ang pagbabayad natin sa BIR ng tamang buwis. Pero tama po, Yusek, kailangan yung business po, pagulungin natin kasi hindi naman natin pera yan. Kasi may commitment tayo. Actually, unahin natin ang supplier. Akin po inuuna kong bayaran ng supplier. Supplier mo abroad? Opo, suppliers abroad, meron din dito. Siyempre, mga gasoline, malaki ang pinakamalaki naming gastos din, gasoline. Kasi everyday. Mobility na mga tao mo. Employee. Pang-last na po nga ako eh. Ganun po. Pero tama po kayo, i-invest natin sa negosyo para lalong dumami ang cleaner, ang equipment, or yung mga property na para hindi ka umupa. So, isa sa pinakamalaking cost din yung rent po eh. So, ngayon, hindi po kami nagre-rent kasi nga, kami po sa amin yung ganon. Sa inyo na yung lugar. So, ano ba ang strategy mo naman, Mike, like for example, kanina na nabanggit mo yung customer feedback. So, ikaw naman, yung sa tiwala naman ng mga loyal na mga client mo, so paano mo naman ano naman yung nagiging approach mo rito? Nako, yung loyalty, napakahalaga po nun. Kasi mga mabibigat yung mga client mo, Mike eh. At talagang malaking, maraming salamat sa aking mga client po. At since nung nag-start ako ng 2003, yung iba po ay client ko pa rin ngayon. Nakakatuwa, nung binata pa ako hanggang ngayon, nagpapalinis pa rin sila sa akin. So sa akin po, laging binibigay namin yung best value, yung value. Kasi hindi naman mura yung cleaning namin eh. Kasi alam na po namin yung kanilang pangangailangan. So nakanote na yun, ito yung kailangan nilang trabaho, ito yung gusto nilang tao. So talagang ganun po. At sinisigurado namin na kung ano yung gawa namin noon, ay talagang may mga pattern na. May quality talaga. At sabi ko nga lang, may mga flaws din po, yung system. Kasi pag may bago kasi, iba na yung gawa. So, kailangan po namin lang mag-training. Alam ko pong kasama yun. Part of our grow, kailangan mag-training ng training. Learning pa rin. Learning pa rin. Opo. Learning, continue learning is ano na rin yan? Earning. Earning. So, Mike, kanina nabanggit mo na may naging experience ka sa customer na pinakpakyawan na 1,500 ba yun, no? Oo. So ngayon ba, paano ka nag-charge gaano ba kalaki yung area? Paano ang sistema nyo dyan, Mike? Ang ginawa po namin ngayon, Yusek, may tinatawag kaming post-construction cleaning or premium post-construction cleaning. Meron general deep cleaning po per square meter. Ang advantage po natin na kanina hindi ko nasagot pala, yung no time limit. No time limit. Yun, no. Meron kaming ganon, no time limit. Basta premium ang kinuha mo sa akin per square meter hanggang matapos, hindi kita oorasan. Kaya, ibig sabihin na 3 hours or 5 hours doon ka sa bahay ng client mo ay kailangan na kasi like for example, nag-umpisa ka ng 12 o kung ang kontrata mo hanggang 5. Siyempre, kasi uwi rin yung mga empleyado mo. So, kailangan tapos. Ganun ba yung ibig sabihin na no limit sa oras? No time limit po kami hanggat matapos yung project.
Hindi namin, for example po, magbigay ako ng example, merong 30 square meter na condo. Meron kaming minimum na 5,000. Okay. Oo. Kasi ang per square meter namin ngayon, 150 pesos per square meter. Halimbawa, sa isang condo na 20 square meter, sample lang. Studio type. Studio type. So, hindi naman namin pinipili malaki o maliit. Yun, automatic po na 5,000 po kasi may 2 tao, sasakyan, may driver. So, more or less ganun po ang charging namin kapag general deep cleaning. Mike, ang gusto ko naman yung itemized shampooing. Halimbawa, bed, sofa, carpet, yun. Per piece naman po ang charging. Halimbawa, isang single bed, 5 process yun yung vacuum, shampoo, steam, and drying. Ang single bed, 1.5. Ganyan. Okay. Yung sofa na 1-seater, 600. May price list na po ako noon na naka-ready. Anong masasabi mo, Mike, sa mindset na kailangan para magtagumpay sa kahit anong negosyo? Nako, talagang mindset, talagang kailangan lang po yung commitment po natin na magandang serbisyo. Sabi nga, sales is equals to service. Service is the key po. Kasi ang customer namin, mayayaman na yan . Kaya nilang bumili ng kahit anong machine, pero kailangan lang nila yung ano yung mabibigay kong value. Kaya kami nag-i-exist ang Clineco dahil until now, yung pagbibigay namin ng value sa aming customer. Kasi kung wala naman kaming bibigay sa kanilang magandang value, maghahanap pa ng iba yun. Maraming competitor po . Oo, sa dami ngayon ng mga cleaning company rin. Mike? So, Mike, sa dami ng ginagawa mo, responsibilities mo ngayon, kasi nagdi-distribute ka, and then member ka ng maraming mga business organization din, So paano ka nagre-relax or ano yung mga distress sa activity mo para nababalance mo naman yung pagiging entrepreneur mo at yung personal mo na buhay? Meron po kaming monthly na basketball kasi 4 kami yung team ko, katulad po mamaya, may basketball kami. So, every month may basketball kami para competition. Isa yun sa mga parang stress, nagbabasa din ako ng book pagka wala kasi ambisyo . So, nagbabasa ako ng book bago matulog. Yan. And then, networking. Yun po, yung BNI, isa yan sa punta ako sa mga kaibigan ko na yan. Yun po, yung nagiging stress reliever ko po. Mayroon ba kayong ila-launch dito sa Clineco na mga innovation o bagong serbisyo ng kumpanya na dapat abangan ng mga kababayan natin? Pero bago mo sagutin yan, magbo-break muna tayo, Mike, at pagbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo. Nandito pa rin po kami ni Mike sa Kabuhayan at Negosyo. Kanina, Mike, tinatanong ko kung ano yung mga innovation o bagong serbisyo na planong i-launch ni Clineco sa merkado. Nako, good news po sa lahat nating mga nanonood dito sa Kabuhayan at Negosyo, sa DWIZ. Kami po ay maglo-launch ng by August. August is our 11th anniversary ng Clineco. Ilo-launch namin yung aming Clineco app. Ang purpose po nun, para mas seamless po yung booking schedule. Importante kasi sa client, magaling nga maglinis pero nahirapan. Alam ko po, mahirap mag-book kasi may maraming mga So, yun po yung Clineco app. And our main, next naman po, by January, magkaroon kami ng isang branch sa Silang Cavite, which is marami pong mga mayayaman dyan sa area na yan. Yun yung pong business model namin dito sa Manila, yung pong nagbebenta ng machine, cleaning and cleaning solution ay dadali namin start po sa Silang Cavite po by January. That's our goal po. Itong machine mo ba, nakakarating na rin ba yan sa Visayas and Mindanao? Ay, buti nabanggit mo. Marami po akong business partner like po sa Davao. Meron po akong business partner doon. Nagbebenta siya ng mga machine namin. Meron din siya sa sariling cleaning pero hindi po Clineco brand. Meron din ako sa CDO. Meron din po sa Iloilo, Bacolod, Cebu. What else? Meron po sa Cebu and La Union. Yan po yung mga business partner ko po na
pwede nilang mabilhan ng Clineco Verona model ng gawang Italy at Clineco CB100. Yan pong mga lugar na yan. May plano ba kayong palawakin ng kliniko sa ibang bansa? Ay nako, yan po ang aking isa sa mga wildest dream. Opo, kasi po kung mapapansin niyo po sa Facebook page namin, Clineco International. International siya in the sense na kasi yung product namin ay galing sa Italy at Germany. And ang dream ko po talaga ay magkaroon ng isang branch or either licensed sa Dubai or master franchisee sa Dubai. So nando sa plan ko po na long-term plan ay 2031 pa naman. Okay. Dito muna po kailangan maging matatag. Step by step. At lalong-lalo na nabanggit mo yung Dubai and even the first world country, no? Napaka-popular yung ganitong negosyo na cleaning. Oo. So siguro kung maka-expand ka dun sa mga first world country at even dito sa Gulf Cooperating countries sa Middle East ay makakabigay ka ng mga job opportunity sa mga kababayan natin. Totoo po yun. Yun po ang goal namin kasi ang Dubai, maraming Pilipino dyan. Karamihan dyan, mga expat, may mga pera talaga. Plus yung sa tax nila, may mga advantages daw dyan sa tax. So, yun po ang tinitingnan ko. Nakikita ko may Pilipino doon na pwede nating maging business partner na tagal cleaning. Cleaning partner. Sabihin natin cleaning partner po. Oo. And for sure, may market doon dahil nandun ang mayaman. Yes. Maraming carpet doon. Doon pa lang eh. Sa cleaning, hindi uso doon yung mga helper. So talagang kinukuha nila yung mga professional cleaning company, di ba? Totoo po yun, Yusef. That's my Mike, ano ba ang legacy na gusto mong iwan? Hindi lang para sa pamilya mo, kundi para sa industriya ng cleaning services. Doon po sa cleaning services ay ang cleaning na negosyo or ang trabaho ay marangal po dahil lalo na po ngayong mga susunod na panahon, ang industry ng services ay napakahalaga. Yan po ang booming industry, services. Kaya sa mga kasamahan ko sa industriya, mga cleaning kapwa ko, cleaning partner, marangal po ang trabaho natin at napakaganda ng ating ginagawa. Ituloy-tuloy lang natin, bigay natin ng magandang serbisyo. At actually, pag ginawa nating negosyo to, kasi pwede pa nating ipamana sa mga second to third generation. Kasi once na na-capture mo yung market mo at naging loyal sa'yo dyan, talagang pwede mong ipamana or ibenta yung business mo in the future. Pwede po. Napakagandang negosyo. Tama yan. At ikaw ba, Mike, may gusto mong maging takeaway na mga suki natin dito sa kabuhayan at negosyo sa napaka-inspiring na humble beginning mo, Mike? Ano ba ang takeaway mo? Ako po, laging ganun. Sabi ko nga, wag po tayong huminto sa pangarap at palagi tayong kung nagkakamali tayo, bagon lang. Kasi ganun ang business. Without failure, no success. The more na failure ka, the more may success. Kaya lang gawin nating yung maging mas better po tayo. At tingnan natin ano yung maibibigay nating value sa customer. Ganun lagi eh. Sabi ko, pag ba put up ako ng branch dito sa ganitong, halimbawa, yung pangarap ko, halimbawa, ano ba ang maibibigay ko na value sa aking mga kasamahan? Makakapagbigay ba ako ng trabaho? At kapag may problema, nagawan mo ng solusyon, mas lalago ang business natin. Kasi yung halimbawa problema nila ngayon walang helper po eh. Hirap ngayon eh. Dumami, 'di ba, nabanggit mo Yusek, yung condo. Nung binata ko wala pa eh, mga villages lang na malalaki. Yes, nagsulputan ng So nakita natin yung problema, wala silang helper kasi walang space ang helper eh. So on call sila, on call cleaner. So ngayon po, yun yung nakikita ko. So patuloy lang tayong mangarap sa gusto natin sa buhay, maging happy tayo po. Sa mga gusto naman makipag-business partner sa iyo, Mike, or gusto maging franchisee ng mga technology na ginagamit mo, at of course, sa mga interested din na client, paano nila na makukontak si Clineco? May website ka ba? Ano ba mga contact details mo, Mike? Sa mga gusto pong maging business partner ng Clineco, ano ba yung pangkabuhayan package ng Clineco? Like, for example, gusto nilang magtayo ng negosyo sa Baguio, they can start with one machine up to 2 machines kasi 2 machines isang vacuum at saka steam.
Then, more or less, mga 350,000 lang, they can start na po ng cleaning business. Pangalan nila yon. Then, we will train them, yung mga tao nila. Bibigyan ko sila ng guidance paano magsimula, ano yung pricing, yung ocular inspection. So, they can start as 350,000 po. And then, so, una, pwede silang kumita sa cleaning business. Sa kanila na yon. Then, pwede silang makipag-part na parang tawag namin doon, magiging sales representative nila sa Baguio, halimbawa. May commission naman sila. So parang sila na rin at the same time yung sales manpower mo. Doon sa area na yan. Halimbawa, yung mga kaibigan ko po sa Davao, hindi na ako pabiyahe doon. Sabi ko, Marge, kumari ko po eh. Ito, kayo na mag-demo niyan. Pag bumili, may commission sila. So, gusto ko po yun. Ibabato ko na lang doon. So, pwede silang kumita sa cleaning at their own. Tinitraining ko sila, libre. Bibili lang sila ng machines. Parang may mga solution na rin. Pangalawa, pwede silang kumita through commissions dahil while cleaning, pwede yung nagustuhan ng customer, bibili. Pwede rin silang magbenta ng cleaning solution, yung mga watermarks remover namin na nasa Shopee din naman yon and nasa Lazada. So, yun po. Ano naman, Mike, yung halimbawa, wala silang 350,000? Ano yung mga, ano yung advice na, ano yung pinakamaliit na puhunan na pwede silang makistart dito sa cleaning business? Actually po, pwedeng, katulad ko po, nag-start ako walang puhunan, pwede nilang gawin, may nanonood dito, gusto nilang mag-ahente, full commission po. Tawagan lang nila ako sa 0917-879-0133. Yan po ang personal number ko. Ngayon, gusto niya mag-ahente, tuturuan ko siya mag-demo ng product, ito ang kitaan, ito ang commission, pure commission po. Yun lang ang puhunan eh. Laway lang ang puhunan para umasenso, tapos tabi ka, and then saka ka makakabili ng equipment. Tapos bibili ka ng sasakyan. Ganun lang naman po ang ginawa ko doon noon eh. So, alam mo, kulang na kulang ang oras natin, Mike. At sana ay magkaroon pa tayo ng part 2. Maraming salamat sa iyo, Mike, sa pagbabahagi ng kwento mo at inspirasyon sa aming mga suki dito sa kabuhayan at negosyo. Tunay na nakaka-inspire ang inyong mga kwento sa amin, nakatulong sa kapwa Pilipino yung naging journey mo sa buhay at makatulong sa kapwa Pilipino magkaroon ng mas maayos at komportableng pamumuhay ng kliniko. Sa ating pong mga manunood, naway nahikayat kayo na pagsimula ng inyong sariling negosyo sa negosyo man o anong klaseng pangkabuhayan. Ako po si Gani Makatuban, nagpapaalam at nagpapasalamat. Patuloy po nating suportahan ng mga lokal na negosyo at kabuhayan. Yes. At para po sa mga hindi nakapanood ng ating mga nakaraang episode, maaari nyo pong balikan lahat ng aking episode sa YouTube channel ko, Gani Makatuman, at ang aking Facebook page, Gani Makatuman, Kabuhayan at Negosyo. Huwag natin kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe para po sa mga bagong updates at mga episodes. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tatandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito.